Good day to you both. Bonjel. So we're having our series about love talks. Last week we had our story kind of love with Nang Renalyn and Prissy, but now we're both having you as Eros love. And so I've witnessed you both from growing individually as a Christian, as a leader in Christ, into being engaged, getting married, and having a child, which is congratulations. You already have a child, and so just so glad just to witness everything. And so I would like to ask, how did you both meet? That's a wonderful question. But but anyway, siguro nag-meet kami ni Sigurado? I'm sure, 100% sure nga nag-meet kami syempre sa church. Di Oh, mo first ipin. 2019, that was the time nga nagsulod si Angel. Actually, 2018. 2018, I mean. Pero 2019, that's nag-start siya sa leadership na sa ministry. So also that's the moment nga dito na kami develop pa na wala pa na siya munang time. Nakilalahay lang, which is nag-help siya sa aton sa church, and then also sa Alihis, sa life group. Actually, meron na siya story. Sa isang nag-start kami din. Wala tabot sa kon live that time. And then, isang nakita ko na I already attended like life groups sa young professionals. And then, amo to na-introduce kami bala. And then, nakita ko, I'm from Alihis mo, Barangay Alihis. And then sila, live sila sa Facebook. Wala ba to sila, kuya? Live sa Facebook sa life group. So, and then nakita ko siya nga, nakabutang siya. Aside from nag-meet sa church, siguro dala man nag-start ang medyo deeper ba connection. Since nakita ko nga Alihis life group. And then gina-think ko, syempre wala pa ko yung know-how with whatever mga ministry sa church or kung anong kakalatawan ng mga life group. Gina-think ko, Alihis life group. So like, ginaano ko na dahil, okay, this is for the whole Alihis. Kay taga Alihis ko. So, ang bako na, dapat mag-attend guro ko ni ay kay Alihis na so dala nag-start, and then pa-reach out ko si Renalyn Sayam ba ko nga ara sa kon heart nga mag-support, mag-supply. So like start lang dali sa mga foods amo na. So until such time na gina-invite kami nila nga mag-help balahaw matamat, pero that time wala pa gidya amo na dala ko siya siguro nag-start ang connection nga maging friends bala kami isa ka circle nga mayara ka mo obra kon together gidya. So mana. So bali nag-start di ka mo yang as friends without any feelings, without any thinking nga, amo na ni siya ako mapakaslan, di ba? I don't know kung crush siya ako during that time. Ha? So ikaw man ang nagkambal na nakita mo kung Wala pa. Anything. actually, panulo ko siya that time. So, bago pa lang ko sa simbahan. Kaya syempre, mga upod, puro mga estudyante. Syempre, daw wala man siya, immature pa man siya that time. So, feeling ko, abi ko, like, pareha siya mga edad nila, Nathaniel. Ay, Like, mga bata, oo. pag idya patulo ko siya. So, ang ako naman mindset that time mo, like, naging ko yan sa career. Kay working ka Oo, na to mo, working. bigyan So, mo. ang mga upad sa akong nga circle, like, ako ang pinakabata. So, like, mga ginaupdan ko gidya, may mga edad-edad na. Amo na. So, sa iya, panulo ko siya that time. Daw estudyante, amo na ang panulo ko siya. Kaya mo ng group of friends niya mo. Baby face. But Hindi siya baby face, pero daw estudyante lang, in the sense nga, Ang iyang iwang pa company. siya, gamay pa Ako siya. kung nakita niyo yung sure ni ng buwan sa una, makambagig ka mo. pero sa mo nga time, pure pa tong tanan. Genuine pa. So bali, kumbaga mahambal nyo gidya nga wala when you both met, you were all focused in the calling that God has ministry. given to you. We are so serious in the ministry. Even sometime nga, we already chatted bala because of mga life group nga, may mga i-assign yung mga tasks, like about sa mga snacks, and etc. Diba, I remember, gidya nga mon nga, since ako, ang gina-think ko man mo nga, it's not okay to chat someone, especially opposite sex, nga magdugay ka mo sa chat, nga wala man ka mo iban ng istoryahan. So, kung ang topic, ministry lang, ganun din, end na dayon. So, amo na siya ang amon nga first gidya sang wala pa nag-pandemic. So, amo na. Okay. So, Pero after sang nag-pandemic, it's a different story na. it's a different Lain na. story. Pero so, now we know how it all started. How about
how did your relationship start? Or going into that stage kung diin nga, nagabatsagan ako. Oh, doon Alain na. na patulog sa iya. So, when and how did that start? Sa siguro, like even before pandemic, like may mga iba na nga like medyo few nga sunlog bala, pero hindi amo na kano kay mahadlok sila sa amon magsunlog even But I nga sa remember na church. itong nasunog. Oo, mga mama na. Pero nag-start siguro siya. Pero like, hindi mo pa siya ma-think gidya nga like pakadto dara. Pero like, so genuine gidya nga during the pandemic, siguro amo na nga like mga kumustahanay and everything. Tapos one time then naka-chat siya sa ako, di ba nangumusta ka? Kumustay ako. So, tapos, amo to nga time nga, I was so emotional, kay may tabo sa mong balay, like, about mga family issues. So, like, amo to that time, gidya, like, ang timing bala, nga, like, may nga, something like, encourage, like, nangumusta bala to, wala kami iba ni isa ba, siya, ano isabat mo na nangumusta siya. So, like, kung ano ang current na state mo, like, amo na mahambal mo. So, dito na start nga, like, ano ba lang, amat-amat nga nag-open up. First time, like, nag-open up, especially about sa mga family problems. Amo na nga, ano na gid siya, like, nag-start na nga mag-chat or mag-communicate nga, like, na personal, Deeper or personal level. Nga, hindi na lang siya, like a professional level or ministry level ka muna. So, it's So, like, do ka nag-stage 2 na kumbaga mo na. nga, like, may ara ka na friend na matawag nga, it's lain siya nga klase nga friend. Super friend. Super Pero friend. nung pag-chat mo to siya, wala pa tiya anything, di ba? Genuine lang ito yung kapangamusta ka. Yes, because amo to nga time, that pandemic, syempre wala iba niya access. Hindi ka storya hanay face to face. So, hindi mo lang siya ang gin-chat ko during that time. Though, for me, it's a leading lang mga musta sa mga tao. But, that Sure leading... ka? Yes, but that... Yes. Yes. But that ang leading na bala daw, syempre, partid sa iya. Kaya syempre, yung mo to nga time, may pinagdadaanan siya. And also, I believe nga, amo na tong time nga gingaan kami way ni Lord nga makonect sa isa kag isa. Because before nga natabo, ang amon nga do ka casual lang talk bala. Siyempre ka, di ba, boy and girl padaan? Yeah, we're avoiding any, Pero sa amon na to nga moment, do nag-deep na to ang amon nga Diyan ang start nga like a good morning na. tapos Pag actually, pag once nga mo na, maintindihan mo na kung ano ka na. Of course, someone before that time, syempre ara na kami sa stage nga like marrying stage na mo. So, ara na kami yung mga 20 plus na, 25, something, 26, sa mga mo na. 20. Nalipat na ko. 28 to 20. Kilipatan ko na actually kung edad after 24. So, amo na. So, like, mabalaan mo na. Wala na ka mo bala sa teenage. Bala nga nga like mga good morning. Nga daw, wala lang sinyo. Pero dara, ma-discern mo na nga, mag-good morning na gari ang tao si mo. Daw may something na siya. Dara pa lang yung nga stage. So, do, kumbaga, even if amo na ng, ang kakatabo bala, ang inyong interaction bala, do, from your end, Go overthink ka na. Overthink ka na. And then, when you nahambal, gidya nga, okay, I need to make this clear. Ano gid ba lang? yes, actually damo nag-amo na nga tabo nga mga time. 'Di ba damo to nga mga pause lang danay, like stop lang danay kay syempre arang daw lang gina-control mo ba lang imong emotions nga actually ako very confrontational ko when it comes sa mo na like may ara to one time nga ginano ko gid pamangkot ko gid kung ano na 'di ba? Pero na end to siya nga mag-stop communicate because amo to kay sa akon nga mind nga di ko tani mamangkot pero hindi pwede. Kailangan mo siya mamangkoton kay ni nang wala lang commitment, wala accountability nga ka lang, magpa-fall ka lang, mag-pick up line ka lang, tas wala lang, tas sama na. So like sa akon nga, and kailangan gid may ara siya, ang direction. Kaya hindi man na mo na gani sa good morning pa lang, kabalo ka na nga, oy may something ni, dara siya, kabalo ka na bala, kung ipaminsaron mo, dara na siya pakadto. So dapat ikaw, kabalo ka na kung anong end sina, anong direction sa good night sina. na mapakad. Amo na. So, kung wala man gali plano, stop Amo man ang hambal ng galing ni Pastor nga, if wala ka man plano, mag-chat-chat kayo sa isa ka tao, tapos wala ka plano nga, pakaslan siya or what. So, stop na lang, di ba? Kaysa mag-waste pa ka mo time. Actually, sa mo tabi nga time, gapati naman kami that we are already matured na sa Ginoo. Kag na-train na kami when it comes sa wisdom. So, we believe nga sa mo nga time, ready na ang isa kag isa. And may ara lang divine intervention nga natabo nga mahambal ka gid nga hindi iya sang human effort, may ara gid yang Ginoo
nag-connect sa amon nito. So, God, hindi siya orchestrated by man, Mm. but orchestrated by God. That word. Yes. Kaya, ano na mo na, naganugin kami na, doon ka nag-wrestle kami sa mo nga word nga, divine or God's orchestration. Kaya, nagabot ko sa point, nga doon wala akong magpati nga, ay, iya gini kay Lord. Gina-question ko, gidbala ko iya ni kay Lord, diba, na-stop na to. Pero may natabot, ako nag-stop na kuya. And then, amo to nga daw, emote-emote na, amo na. Okay, magkamadali na. Hindi ako, si iya, siya to si yung Lambot, emote siya sa tungkol sa mga baboy. Or lain pa gito gali, lain pa to. Pero may ara to nga, sa panaa to gali, no? May ara to natabo. And then ako, kailangan ko, kailangan ko to, load lang gali, kailangan ko. Pero ako load na to, kailangan ko gito ya that time, kay wala wifi, ara kami to, siguro sa Iloilo. Wala wifi, wala anything. So kailangan ko gito data because may ara ko work. So wala ko iban nga ma-communicate kasi Julie that time 6 a.m. di naman siya bugtaw. So wala ko iban nga ma-please bala kay siya bugtaw na siya. So amo to dito lang din because just of mga small amo lang na bala reasons nga na-reconnect na maliwat. Pero that time ginano ko gid nga ginabatuan ko na nga word nga ano gini ayhan gina-question ko gid bala nga iya gini kay Lord or basi aton-aton nang ni mga mo na. That's why dira kami ga gid kabudlayan, struggle kami dara nga para manong mo gid mabalaan bala kung iyagid kay Lord or hindi. Pero naano ko siya kay wala mo bala siya ginapilit, wala ka ga-effort on your part nga magpalapit gid ko sa iya or manon may amo nang ginatawag nga divine orchestration because like ang situation sa gidyaga Bring bala together oo sa dua. sa inyo so amo na siya. Wala gid ka mo ga-make move bala nga, uy, maano ko ni kay para maano siya. Magpapansin no? Ay, ano lang. So, that's great to hear. Kasi, di ba, the world nowadays, di ba, the love bala nga ginano sa opposite sex, bala the eros love, ginahimo na nila bala nga, nga out of lust, out of, kung na-attract lang sila or nanamian lang sila sa upod nga companion, So, we really need to know the deeper pagid about this kind of love. And, mami, gidi ako ang love nga ini nang magsentro gid sa Ginoo. Like how you guys started, di ba? Yes, then actually since kami bala we're not born gid nga in a Christian gid nga family. So we have also past experiences nga we have past relationships nga ara sa kalibutan and we know kung ano na siya kalala nga kung ara sa situation nga mo na nga wala gid wisdom and then you're doing such things nga way kabalo nga ay gani hindi ka bala ma-convict bala nga sala na ni. So daw mo go ka lang with the flow kung ano ang ara sa which is not good gid ya. So like that's the reason why isang na Kristiyano na ko ay ara nagid ko may ara ko like a little understanding ma-follow nagid ko kay Christ ma-follow nagid ko kay Jesus. I'm so careful gid pagdating sa mo na nga area. That's why mga moto nga time like may ara ko ano nga di balik ka seryoso nga daw ara ba lang ginano ko na nga no more crush kay hindi naman na bagay sa mo ng mga age. So like ginano ko lagi siya nga once nga mag-abot amo na gid na like I don't want ka magsala pagid ko. That's why very careful ko mamati to hear gid ya. That's why kapila ko pag gina-question si Lord nga amo na gid ni like even amo na ginaawayan amo na nga word ginawayan amo nga duwa nga like ka stop kami hasta nga pasulit-sulit siya sa amo na. So ang ano man lang gali ang solusyon dapat magpakasal. Wala siya. Yeah. So, I remember ang story pala sa pakasal nyo. Ga-chat lang ka mga, na-remember ko, i-share na lang natin nga. Wala siya dapat. formal Hindi nga siya formal engagement. nga As in, proposal. oo. And wala gi ka mukha, di ba, sa label ng boyfriend, girlfriend. Wala. But na yun, Because, engagement. ara kami sa point nga, like, di ba, especially dere, damo amo na daw ka misconception mo within the ministry, sa leadership. Like, mahadlok ang mga iban nga, ang iban, like kagwa sa because they wanted to engage in relationship or ang iban mahadlok because ang panulok ba sa iban mahadlok sila nga mano into relationship because nang stricto ang ministry or leadership amo na. So like even kami like we're confused actually kung paano siya paano siya start, wala kami kabalo. That's the reason why siguro ang amo niya nga pamaagi do ka wala nga napasunod. No, hindi ko kaintindi, hindi ko pa ma-explain kung paano. Like, ako, ang lang namon, sige, ikaw, like, nag-decide lang kami bala, kaya na kami nga, permi kami ka-clash, not because hindi namon isa kag isa, but because of that thing lang, we want to become an example this time. We want to become an example, nga bugat na siya sa amon, amo na nga area.
So like hindi kami kabalo kung paano siya sugura. That's why siya gano siya nga okay, talk to pastor. Ako naman nga tas dapat may story ako kay Ma'am Weng. Amo lang na yung wisdom na mo that time. So and during that time syempre within bago pa lang pandemic. So even ako I'm not from Bacolod. So like kung mag-listen siya man sa parents, like si mama na lang. Hindi mo kailangan, hindi pa kami kakadto dito. Kaya kung makadto ka sa Dipolo, kailangan mo pa i-isolate mga 1 week before ka makagwa. So like, hindi siya feasible during that time. So, ang amon nga, amo lang na, sige, mag-decide na ta. Sa chat pa lang to, no? Sa chat lang, gid. I don't know kung nakastorya tas personal. Basta sa chat nga, mag-decide. Actually, sorry nung dudumaki din Mag-decide. sa ako ni Manang yan. Mag-decide kami nga magpakasal. Yeah. Sa chat, gid ya. And then, nagano lang nga, okay, you talk to pastor and I will talk to Ma'am Weng. And then ako, hindi pa ko tuyak hambal ya. Mangkot si Ma'am Weng. Ano ang inyong label? I love you na siya si mo. Hindi pa ko yung kasabat. Nga, harap lang feeling ko daw Arab lang sa morning daw bata ka mo lang. Hindi ka pa kasabat, pala pa man ko to. Upod ko pa to si Day at that time. So like, amo lang to siya ang, gidya. Amo na to engagement. And then like, patawag na din mga amo ni. As na nga, nagulupod na kamo sa pastor's office. Amo na But to. you can say, man, nga it was really the right decision at that time. Yes. Because, amo na nga, sa amon nga age, amo na nga, grabe ka bukat sa amon ang word nga like example. Especially nga, kabalo kami nga we are called for something, bala, greater. Especially sa ministry. Nga hindi na mo na gusto nga maguba just because of the relationship that we have. So, that's the reason why bukato siya para sa amon nga, like hindi na kami makapaminsar kailangan dapat romantic or wala na gidya. Wala na sa amon nga mindset. Wala na mo na ginamay na nga mo niya nga, paano nga, basta ma-official na siya. paano na siya masakto, matadlong na siya, mabutangan na siya direksyon. Amo lang na siya importante sa mo during that time. Actually, what I appreciate bala when God orchestrates bala those kind of relationships, those are something we don't know how to explain. Ito syempre siya nga nagano mo, kaya kung kita yung nag-orchestrate, yung ma-explain ta gina Grabing sa cool talong, ba? nag-amo ta ni, nag-amo ko na, actually na-amo ko ni, tas amo na, but we can see bala man sa inyo, bala how nga it was really just God and you were just obeying mambala the instructions of God sa inyong life. And so, going into engagement, how did you guys protect yourself man? Diba? Engaged na kamo, diba? How did you guys protect yourself from, from the temptations, diba? Mera gina iya. And then, ikaw nga, hindi ka mabala ma-distract bala sa inyong ministry. Kaya diba, hambal mo kagina na nga, you don't want this relationship to pull you away from what God is calling you. But how? How did you guys do that? Ano lang siguro, you have to be open lang kung gid ang dapat ang himuon nyo balahaw. So siguro ako I really appreciate man bo during that time gidya. Ara gid sa lalaki kung ang self-control gid ba lang ang ginatawag. Okay man nga ara sa babayi, pero mas bayo gid nga ang lalaki mismo nga mag-stand nga okay, and not this thing ang mana balahaw nga hindi tani paghimo na mo ni nga bagay. A lot of temptations yes in kumbaga amo na nga season amo na siyang pinaka testing time because like for example sa amon nga ara ba lang daw makibot ka nga nag-updanay na kamo daw maano ka nga isang last syempre before the like engagement thing tawagon ta ng engagement. Pero wala pa kami ka-try nga mag-updanay kami sagwa. Kasi wala gid kami like dates. Guro nga group date within 4 kabilog nga tao or more. So mga mo lang na like mga void-in friends bala. Pero whatever, so luganan, wala pa. So like natabo lang siya after the engagement. Like si Bang Weng mismo naghambal nga guwa ka mo bala, date ka mo na. So, like, awkward pa actually. Na-remember ko ba itong first time nga haling kami dito sa church nga mga tao, nagsululod to sa talong kag magkamo na. Awkward, gidya daw, hindi ko, dawar lang kasawa, bala igiho. Pero sang nasanayan na, ang test naman yan is when you're already being given the freedom. Na like, kintagaan ka ng freedom. Okay, you go out. Okay, updanay ka mo. Ayaw mo na. So, amo naman yan. Sa inyo naman ang part on how you're going to handle that. So, amo na. Actually, sa amon being a part nga doa, since nga may ara kami mga past nga relationship, so, ibutan tabi daw para sa amon, daw ka normal na mga bagay. So, before na tanan. So, galing sa amon to nga time, it lang gid ang grace ni Lord bala sa amon nga wherein no sex gid before marriage. Amo na siya yang prinsipyo gid.
Nga wherein pwede na siya namon mahimo kasi syempre kami hindi wala na kami dayan. Wala may makabalo, pero Oo, wala may pero makabalo. ang Wala yung inyong nga integrity bala sa no. Ako I remember pa to that time, I really appreciate pastor for being bold enough during our like pila to ka session counseling. As in very gid yamon counseling niya. As in daw ka tanan nga mga wala filter, filter. no filter. So amo to na appreciate kung hindi ko to yung malipatan nga gin-ask kami ni pastor nga may natabo amo ni mo na like amo na like bala ka makuton kagid yan then amo to like I know that is a testing nga test nga kabalo si pastor nga we are also enough bala nga hindi magbutig sa iya so amo na sa samon bugat-bugat ang amo na nga thing and from someone bala nga into relationship mga with mga sa kalibutan bala nga wala bala wisdom sang Ginoo so like wala iya sang ginatawag nga self-control mo pero kung na kay Lord amo ginaya nga ikaw mismo kabalo ka kung kabalo ka bala anong purpose ako I really believe ginagkuha ko nabatian ko na from someone in new life alabang siguro nga relationship founded on God's purpose magdala ko na someone nga so ako I really believe nga meron siya purpose and we don't want to ruin that purpose just because nga wad nadulaan ko sa self-control and mas ginaano nyo inyong nga flesh. Oh, that's so nice. Really, di ba? Nami gidya, ang iya ka Ginoo nga relationship nga gina-bring together, it's not out of what we want or out of the desires of our flesh, but it's of purpose. So, yes. Wow. Dahil magkaka-discover ka mga bagay sa inyong nga story through yung talking right now, Balao. And so, di ba, after your engagement and now going into a marriage life, Balao, di ba, was there a time that you've said nga, oh, this person, my husband or my wife is stunting my growth, or it was the other way, like nag-increase pagid siya bala, ang inyong ang inyong bala nga passion dira sa Ginoo sa ministry nga tawag sa kamo sa Ginoo. Actually, I remember bala before kabalo na siya before ko naghambal siya nga mapakasal ko kabalo gini siya mismo sa ako nga purpose why nga ma-engage ko sa iya. Oo. So ang hamba ko gini siya one of the reason nga mapakasal ko sa imo because gusto ko pagid nga ta sa Ginoo nga duha magbuligay. Kag amo nang one thing nga nakita ko nga kabalo ko iya ka Ginoo kay nakita ko nga mag-grow kami nga duha. That's why after wedding may nagdiretsyon na kami din serve balik kami sa church without honeymoon. That's why may na-question but nga rin nakamudi dayon now. Though I know nga sa iban depende sa ila pero para sa amon amon ang instructions ang Ginoo nga mag-grow kami together and then after that ang gusto ko lang gid nga matabo gusto ko Lord pakasalan ko ning babae para may ara ko bulig when it comes sa pag-serve sa imo nga mag-grow kami duwa together ako anong weaknesses ko i-fill in niya kagang magbulig sa akon when it comes sa akon nga mga weaknesses dira sa ministry muna Nakita. Oo, amen. Kasi siguro mo man lang na ang akong gina-desire. Like, I remember, I have a prayer. Diba, during the waiting season, ang ako balagi dyan sa Ginoo, ang akong ginahubra that time, well, go wait ko, like, encouragement man sa akong self, nga I'm already secure with myself. Hindi ko kailangan magpa-flirt, magpapansin, or magpano. Because I already see myself nga matabo ginaya sa akon, mabot ginaya. Ang ako na lang gidya nga, ang encouragement sa akong self that time, nga, ang ginadwa ko bala, while doing the things that God wants me to do. May mga nga times nga I write mga like mga ginasulat ko like write poems or pagid ng mga prayer nga dira ko blagi na pautwa sa writing kung anong gakabatsyagan ko nga hindi ko gusto like ipakita ya sa personal amo na dira ko ya gina-express tanan so like one of my prayer gid I remember nga ato to sa prayer ko nga I'm praying for someone nga ang iya passion for Jesus is greater than ako anong passion ko mas malabaw gid ya and then I don't like pray nga for a successful person dito na remember ko to nga gin-pray ko nga
we are going to dream we're going to reach our dreams, or we're going to dream together and reach our goals together. And then nga maging helper ko sa iya and to fill in sa iya mga weaknesses. Amo lang ginaya simple. And then I realize nga amo man ang speaking of love man bala nga it's not something when it comes to true love gid ya, it's not something kung ano makuha mo sa isa ka tawo, kundi kung ano ang mahatag mo. Love is really equate man gyapon to giving nga what you can give to the person during that time. Well, pray ko, I believe nga it's not my prayer nga halin gito ya sang Ginoo man nga tagipusoon nga ginput ko dira kay didto ko kung lang taon ko wala naman ni para sa akon sini, as in wala gid ya, like it's unconditional nga para sa amo na nga paano mo siya i-serve. And then na-realize ko sa subong mulibudlay siya gali. Aba ko, tong prayer ko. Hindi siya basta-basta. Yeah. Ginasupot ko ni Bonbon nga, di ba? Prayer mo na. Actually, blessed ka nga na kilala mo ko. Pero answered prayer mo sinang angel. Answered prayer yako, sulit. Tapos ikaw man. Parehas ka mo eh. Pero, seriously na. Anything nga halin sa Ginoo, ma-prosper ginaya, mag-grow ginaya. Yeah. Example, especially sa mga sa relationship, no? Kung kabalo ka mo nga you are meant with each other, kag kabalo ka nga that's that divine intervention nga halin sa Ginoo. Ang ina nga relationship ya, when it comes man ibutanta sa pag-serve sa Ginoo, makita ginayang inyo nga fruit nyo nga duwa. Amo nang isa ko ka ginagin promise sa Ginoo nga Lord, after ya sang wedding, Lord, gusto namon makita kami asang tawo, not because nga para magpa-impress, but to become light and example nga pwede gali. Nga even nga nakasal na kamo, pwede Japon magpadayon nga magbakod pagid kamo. Amen. Nga in every season sang life nyo, in eskwela ka pa, Literally, every may season. obra ka pa, ga-school ka pa, ga-obra ka pa, and then going to marriage life, and then after that may bata na kamo. It's possible tanan basta ga-serve ka kay Lord. Hindi mo pwede nga mahambal nga may bata na ko ma-stop ko na isa. Hindi, it's not about lang sa marriage life, but it's about your commitment sa Ginoo. Nga mabalaan mo nga kung ano man nga season sa life mong ara ka lang Japon ga-serve kay Lord. It's not about the people nga ga-surround sa mo, but it's about your commitment and calling sa Ginoo. Nga ara ka mo Japon. That's why mag-grow ka mo nga duwa, because sa inyo nga tagipusoon nga wala lang kamo nagpakasal because sa inyo lang nga interest nga duwa, but because sa ginapakita sang Ginoo, sa calling sang Ginoo sa kabuhi niyo. Amo na siya nga ga-grow ka mo nga duwa. I believe no nga like ang marriage man also is a calling man, di ba? Yes. Marriage is a It's a blending of calling. Yeah. So kung may calling ka, sa una nga ikaw individual, may calling ka man nga individual, meron pagid calling coming together as one. So Yes. yeah, amo na nakita ko actually sa inyo duwa, and I can really say nga indeed man gid nga you've become an example man bala for, of course, for the waiting people now, right? No, February, you know. Like you. I am not waiting. I'm not available. Anyway, so amo na bala nga you really can. You really can because God can, and it's God who will sustain you both. Yeah. So for the last question, what is your greatest revelation or lesson about love as a husband and wife, and also as a first-time parent to PJ? Sige, ang greatest revelation ko siguro no about love and about husband and wife. For me, love is not just only romance, romantic feeling, something like that, or about fleshly desire, but it's about the covenant, because marriage is covenant that came from God, and it's a total commitment that no matter what happen, no, ano man ang outcome sa tanan yung decision, but it boils down man Japon sa imong commitment, because every day sa life na sa ninyo of the night kamo, may mga circumstance nga gaabot nga hindi naton makontrol bala. And everything changes. Tanan gabag-o, even ang form sang body gabag-o, di ba? And sometimes ang ugali, makita nyo mga weaknesses sang isa kag isa, makita nyo ang iyang totoo nga attitude, personality. So if kung hindi nyo maintindihan ang totoo nga love, that's also the time nga ma-discourage ka. That's why kung maintindihan mo totoo nga gintawag ka mo
as husband and wife nga gin-connect kamo ni Lord. It's not about feelings, but it's about your loyalty sa sina nga tao kung anong covenant mo dira sa Ginoo. Kag amo na nga hindi siya makaapekto ang amo na nga mga bagay. Though sometimes masakitan ka, but at the end of the day, ang tanan maging okay lang because you understood already nga ang covenant nyo, ang love nyo, hindi halin sa inyo nga duwa. But ara siya sentro siya sang agape love nga na-build dira sa Ginoo. That's why ano pang gakalatabo biskan sa pinaka-weakness pa sang tawo nga makita niya sa akon or makita ko siya ang pinaka bad jud ang attitude or bad kong attitude, but hindi na siya maglambot nga magbayay kami sa isa kag isa. Because that part man gyapon sang proseso nga makilala namon. Actually, how many times na nga naglambot da? Pero amo na nga, actually maabot gid siya. To be honest, nga there are a lot of times nga nga like daw ma-declare mo na sa imo ba lang nga hindi na kuya. Amo na nga we're going to this relationship stop na. Bis ka na mo like na gid ya. Pero maano ka man gyapon nga it's not it's not about feelings kid. It's about decision and your commitment. Nga nag-commit ka sa mo nga relationship bis ka na pa ka worse ang situation. Still nga at the end of the day you're going to choose nga magstay gid gyapon. Amo na. Nga kung lantawon mo nga okay you have to again bala nga anong purpose nga ang ara ka mo da sa mga situation kay kung feelings lang when times nga like matak-an ka na sa isa kag isa and then may pinagdadaanan nga very gidya budlay gidya kung feelings lang imo imo i-base ang imo nga love mag-give up ka na gidya walk out ka na guro basi naglayas ako guro na puli na ko sa dipolog tama na so it's a decision gidya. And then mogot ka gid gyapon sang halin sa Ginoo kay kung wala yung wisdom halin sa Ginoo wala. So amo na nga ang love bala nga iba as eros or like as opposite sex as husband and wife, kung wala ka mo ya deep understanding with the love of God, maubsan gid kamo yang duwa. So whenever you both run out of nang dumakapoy na kamo or dumag-give up na kamo, not basing on the feelings but you always pull from the love of God nga naintindihan niyo tapos amo nang ihatag. So diba it's actually really really important no kay maubsan kita ya kay tawo tamo. Ako wala kuya hindi pa kayo married pero based on what you've said diba nga kinahanglan ginaton gyapon magkuha halin sa Ginoo para may ihatag ta sa isa kag isa. So wow. So thank you for sharing your story and thank you for giving us the wisdom for this time for this love talk. And so we believe that greater things are indeed going to happen. Amen. Sa purpose nga ihatag sa Ginoo sa inyo, wala ka mo kabalo but yeah. So thank you so much and have a blessed day.